Noong araw na pinalayas ako sa bahay ng asawa ko, ang tanging ibinigay sa akin ng biyenan ko ay isang kahon ng lugaw mga instant na pakete. Bukas na, at basta na lang tinapalan ng gusot na tape. Ngumisi ang dati kong asawa, at ang buong pamilya niya ay tuwang-tuwang pinanood akong umalis, na parang pulubi na may hawak na mumurahing limos. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay bumagsak sa mesa tuyo, malamig parang tuluyang pagsasara ng pinto. Ang 5 taon kong kasal kay Mark de la Cruz ay natapos sa ilang linya, sa isang papel na may pulang selyo. Sa akin napunta ang kustudiya ng anak, may obligasyon siyang magbigay ng sustento. Ang iba pa, hindi ko na narinig. Hindi ako umiyak. Pakiramdam ko'y gumaan ako parang may tinanggal na bukol sa buhay ko, kahit masakit ang iniwang puwang. Paglabas ko sa hallway ng korte sa Quezon City, nakita ko si Sophie, ang anak kong 4 na taong gulang, nakaupo sa bangko, yakap ang luma niyang pink na bag. Pagkakita sa akin, tumakbo siya. Ma, uuwi na tayo? Gutom na ako. 2 salitang iyon, uuwi na tayo ang sumaksak sa dibdib ko. Wala na kaming bahay. Ngayon, iyon ay lugar na babalikan lang para kunin ang gamit at iiwan ng tuluyan. Pagdating namin sa mansion sa Alabang, malamig na agad ang pakiramdam. Nandoon silang lahat. Ang biyenan kong si Don Roberto, nanonood ng TV. Ang hipag kong si Tricia, nakangisi kasama ang asawa niyang si Kevin. Uy, dumating ang bisita, panunuya ni Tricia. Bilisan mo na ate, may bagong papalit na sayo. Baka madala mo pamalas mo dito. Hindi ako sumagot, umakyat ako. Sa likod ko, narinig ko ang biyenan kong lalaki. Babae lang ang anak? Parang ibon niya naalis din. Mas lalong kumapit si Sophie sa akin. Pagbaba ko dala ang 2 maleta, dumating si Mark. Nakasandal sa wine cabinet, naninigarilyo, parang nanonood lang ng palabas. Papalabas na sana kami nang sumugod ang biyenan kong babae, si Doña Pilar. May hawak siyang lumang kahon. Sandali, tumigil ako. Lumapit siya mata malamig na parang kutsilyo. Aalis kang walang dala. Ngumiti ako ng mapait. Hindi ko kukunin ang kahit ano dito. Baka mapagbintangan pa ako. Ngumisi siya. Hindi to para sa'yo. 1 segundo. Para sa apo ko. At ibinato niya ang kahon sa dibdib ko. Napatras ako, muntik matumba. Hindi mabigat. Pero ang bigat ng kahihiyan sobra. Dalhin mo yan, sigaw niya. Mga instant lugaw yan. Ayoko na. May bagong babae na dito hindi nakakain ng murang pagkain. Pakain